Eh mga boss, napayak ako sa kwento ni tatay. Grabe. Sinong nag-start ko? Yung sino pang presidente? Marcos? Si Garcia. Garcia pa. Kung hindi ako naging barbero, hindi ko mapag-aaral ng mga anak ko. Naaalala niyo pa ba si Tatay Bogart? Ang pinakamatandang barbero na naitampok natin dito sa kwento ng barbero. Tara at balikan natin muli ang kanyang kwento. Okay mga boss, dito na tayo kay tatay. Iyan yung ano niya, yung shop niya. Magandang hapon po. Pwede po magpagupit? Papagupit po? Tatay. Tay, gumagawa po kami ng video. Okay lang po. Pintuan lang po tayo kasi naghahanap po ako ng barbero po na senior na yung gano'n. Na nagugupit pa rin hanggang ngayon. Eh mga boss, 1956. Grabe. Since 1956? Mga boss, 18 pa lang si tatay nung nag-start maggupit. Anong taon? 1956, 57, ganyan. Mga anak ko. Mga anak niyo po. Ito. Oo nga eh. Pag-iossi pa nga si tatay. Oh. Tingnan nyo mga boss, legendary talaga yung mga gunting ni tatay. Kalendary ni tatay. 2006 pa. Si Pacquiao, ang bata pa. Oh. Ano, ito na pwesto nyo? Dati pa? Ito po talaga? Doon ako sa kabila, sa kanto ng Vision at Aurora. Doon ako nagsimula. Ngayon, nung nasunog yun, dito kami nalipat. Isang silya na lang, hindi na pwedeng dalawa. Dati po. Ilang silya talaga kayo? Dalawa lang. May kasama talaga kayo nagugupit. Kumusta yung gupitan po nung panahon na yun? Anong mga gupitan? Ang lakas. Halos hindi ako nakapahinga. Kung hindi ako naging barbero, hindi ko mapag-aaral ng mga anak ko. Dahil lang sa pagbarbero, napatapos ko yung mga anak ko. Iilan lamang yan sa mga napagkwentuhan namin ni tatay. Marami akong natutunan. Natuto paano maging barbero, paano maging maayos na magulang. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento, tatay. Dahil ang lahat ng ito ay babalikan ko na lang. At sana masaya ka na dyan sa kabilang buhay. Nalala mo kami? Pala yun, no? Parang continuous yung vlog niya. Buhayin natin yung vlog niya. Dati buhay na buhay ngayon. Anak ko kayo ni tatay. Manugang. Anak niya. Kami yan. Puro kami lalaki yan. Kayo po yung magkakapatid. Isang balita ang aking natanggap na si tatay nga raw ay pumanaw na. At nagpapasalamat daw sila sa binigay kong oras at naidokumento ko ang buhay ni tatay bago man lang siya lumisan. Hindi nila alam na pupunta ako rito sa burol ni tatay, kaya nagulat sila. At hindi rin ako papayag na hindi ko man lang masilayan si tatay kahit sa huling pagkakataon. At dito ay nakadaupang palad ko ang ilan sa kanyang mga anak. Sobrang bait. Bali niya natanabang. Oo, ang daming kwento nun. Nagtinda pa ng isda yun. Iniwan niya kami sa Bicol nung araw. Wala pa to. Kami na, nanirahan talaga kayo sa Bicol? Oo. Doon na pinanganak to. Ito, sa ospital. Ito sa bahay. Kambal yan, paano sa ospital? Hiwala yan! Hiwala yan! Panganak na sinanay. Ay, gano'n. Hindi magkayo ka! Hindi sabay iniluwal yan! Kaya pala hindi magkakita. Oo! Isang oras na nakapanganak Ang sinanay. balita ni nanay na dalawa. Oo, hindi alam. Ano magkaiba ang Hindi niya pa nakwento sa'yo na maaring kami, kalahati ng Maynila, kami magmamayari. Hindi niya natanabang. Oo. mas kwentong barbero to. Oo. Siya mismo nagkikwento eh. Kasi nung araw, yung tatay ni Marsan, yung matandang Marsan, suki ng tatay ko yan. Yan ang land report ng Maynila. Siya yung ng land report ng Maynila, siya may hawak nung araw. Etong area na to, itong Maynila na to, tangkungan to, may tubig. Basta hindi siya. Close na tatay ko yun eh. Iwat mo kung nagbumakot yung tatay ko kung sinunod yun si Marsan. Romy, sige, bumakot ka na dyan, ako bahala. Hindi nagbakot sa tatay? Hindi ginawa ni tatay. Ito po yun, kung bumakot. Kung bumakot yun, napakaraming mayaman kami. Kung siya, mapagsamantalang tao, kaya nga sinasabi ko sa iba, kaya kalahati na itong area na yan, yung Maseda, hagi yan. Yung may-ari ng palengke dyan, yung 3 times daw. Tatlong araw, papaayag ulit. Oo. Pinto lang, nung inahitan nito eh. Wasak. Ano yun?
Ang buhok nun, nandito lang sa ibabaw. Dito makinis. Hindi na Ang umulit. buhok nun, dito lang sa ibabaw. Pag ganun, pag may tumubo rito, aalitin. Tatay ang tumitira. Ano, mayat-maya nga. Pupunta sa ano, Jeprox eh. Jeprox, tatawagan nga ako. Nakapira. Nakapila na eh. Nakapila naman. Nung natuto magkupit to, punta nagpaahit dito. Bakay, nasugatan, di na bumalik. Okay na kinalan. Walang bayahin. Bata pa ako nun. Oo. Ako na, iyatin ko daw. Tulong ako eh. Eh, di ay dumulas. Tumutulog, kaya pumunta ko. Siyempre, nakikita pa. Dire-diretso ay tumigil ako. Ang lakas talaga eh. Kumano na tumula siya ba? Papula na yun. Nagtataka ka sa Amerika, pupunta lang ng Maynila para lang magpagupit sa kanya. Nasa alis hindi yun. Oo, yung customer niya yun. Pagka sa kanya, nagminapasahin na niya eh. Pasahin niya, swappy eh. Yung sabihin mo 50 pesos na iba pa. Pinatanong, baba, ang puta mo, ano ba kita ito eh. Wala ka gano'n kayo, natatakot din ito sa inyo. Wala ko inaaliga si tatay, wala ka na ako. Puta, pinatok. Nawala ng mga katawan nila dyan. Yung TV naman dito, napakadambahan ko. Sa maikling oras na nakasama ko at nakakwentuhan ang mga anak ni tatay, ay mas lalo ko pa siyang nakilala kung gaano siya kabuting ama. Sobrang masayahin ng kanyang pamilya. Kaya tatay, kung nasaan ka man ngayon, maraming salamat sa naibahagi mong kwento sa amin. Magsisilbi itong inspirasyon lalo na sa mga baguhan. Sabi nga, everything happens for a reason. Malamang ginamit ako ng Panginoon para maging instrumento na maibahagi ang kwento mo. Kailangan lang lahat ng obligasyon natin, gampanan natin ang buong tatag. Dahil pagkakalob sa atin ng Panginoon ang para sa atin. Ilapag mo na ang iyong gunting at suklay, Tatay Bogart, at magpahinga ka na. Maligayang paglalakbay. Maraming salamat sa iyong napakakulay na kwento ng barbero.